Tayo po ngayon ay nasa pang-apat na kabanata ng Nehemiah. I hope na after po ng ilang chapters ng Nehemiah, marami na po tayong nakuha at natutunan mula sa salita ng Diyos. Tayo po muna yung manalangin ng Nehemiah. Papasalamat po kami sa inyo, Panginoon. Kayo po ang aming counselor, kayo ang aming teacher, kayo po ang aming kasama sa umaga nito. Kayo ang aming maging kagalakan, kayo ang aming maging kaaliwan, Panginoon, sa aming pag-aaral ng mga salita. Ang papuri at pagluwalhati ay sa inyo lamang itong pangalan. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Ngayon po umaga, itong ating tatalakayin. I am here to discourage you to discourage. Ito po ang aking purpose ngayong umaga. I'm here to discourage you to discourage. Lahat po ng tao ay nakakaranas ng discouragement. Kung pag-uusapan ng discouragement, isang bagay na ayaw pag-usapan. Ang panghihina po ng loob ay karaniwan sa isang tao. Wala akong tao na hindi nanghihina ang loob. Christians as well as non-Christians get discouraged. Kaya po kayo niniwala. Inuri itong hindi na-discourage. Minsan kahit nga po yung katabi niya nakaka-discourage. Mukha pa lang yun. Hindi pa natin yun. Bawas po yung mga pangyayari. Wala akong pinatatamaan. Kasi minsan kahit yung mukha ko nakaka-discourage. So ang panghihina po ng loob o discouragement ay ito po yung pangkaraniwan. Lahat ng tao nakakaranas po nito kahit nga bata, kahit po binata, dalaga, may asawa, wala, matanda, bata, lahat yung nakakaranas ng discouragement. Ito po yung pangkaraniwan. Pangalawa, ang discouragement po ay nauulit. Ito po yung pangyayari na hindi dahil nangyari kahapon, ay hindi na mauulit bukas. So, discouragement po ay isang pangyayari sa ating buhay na paulit-ulit. At minsan nga po ay mayat-maya. Yung hindi ka pa nakakaisa, meron na naman. So, wala pa solusyon yung isa, ito na naman. So, discouragement. Minsan ito po ay nakakahawa. Wala po ba kayo na discouragement ay nakakahawa? Yung galak na galak ka, tapos may dumating sa'yo, bigat na bigat. Mamaya, pag alis ng masaya yun, ikaw naman. Parang isinalin yung bigat sa iyo. So, ang discouragement po ay nakakahawa. Kaya wag po kayo magtatabi sa mga taong nakaka-discourage. Pero totoo po mga kapatid, tayo bilang mga anak ng Diyos, narito para magpalakasan sa kabila ng mga discouragement. Kaya po, huwag nating tanggihan yung mga taong nakaka-discourage sa atin. Pero may tao talagang hindi na nagbigay ng encouragement. Lagi ng discouragement ang nararanasan mo. And I hope na hindi po tayo yon. So ngayon po umaga, mga kapatid, ito po ang ating tatalakayin, overcoming discouragement. I do believe na marami na po kayong narinig, nabasa patungkol po sa discouragement. Pero ngayong umaga, ating pag-aaralan, paano ito mapagtatagumpayan? At ako pininiwala, lahat tayo ay nagnanais pong magtagumpay mula sa discouragement. So Nehemiah chapter 4, 1 to 23, yung binasa po kanina, makabasa po natin dito na alam mo natin, chapter 1, narinig din Nehemiah yung problema na wasak yung pader, wasak yung mga gates. At ang sabi ng salita ng Panginoon, after na marinig din Nehemiah, siya napaupo, siya ay nanalangin, nag-fast sa Panginoon. Hiniling niya sa Panginoon kung ano ang pwede maging solusyon sa problemang ito. Kinilala niya kung sino ang Diyos. Then chapter 2, ito na yung pagkakataon na siya ay nakipag-usap sa hari. At the Bible says, sabi ng salita ng Panginoon na nangyari ito dahil sumakan niya ang grasya ng Diyos. Na naranasan niya ang kagandahang loob ng Diyos. Then chapter 3, pinag-aralan po natin na yung mga Israelita ay sama-sama pong gumawa. May kanya-kanya silang part doon po sa paggagawa ng wall at saka po ng gates. At tayo po bilang mga mananampalataya, ini-encourage din na gumawa para sa Panginoon. Sama-samang gumawa ng maayos para sa Panginoon. Then chapter 4, ito na po, nagsisimula na sila, may problemang dumating. Dumating si Sanballat at ang kanyang mga kampon,
Then, alam ho natin na ang nangyari, na yung kanilang, yung pag-oppose sa gawain ng Panginoon. Pero mapansin ho natin sa chapter 4, the last part, na ang ganda noong tactic ni Nehemiah. Alam mo natin, kung i-imagine natin, nakakatuwang panoorin na yung kanan nagtatrabaho, tapos yung kaliwa may hawak na sibat. Parang nakakatuwang tingnan na pareho busy yung kamay. Nagtatrabaho yung kanan, yung kaliwa may hawak na sibat. Parang hirap magbalanse. Na anytime, bakit? Kasi anytime pwede hong umatake yung kaaway. So makikita natin dito yung kanilang pagiging handa sa paglusob ng mga kaaway. Pero sa umaga pong ito, ating pag-aaral, meron po tayo dalawang bahagi sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Una, yung po mga pinagmumulan ng panghihina ng loob o discouragement. Yung mga pinagmumulan, pinag-uugatan, pinagsisimulan ng discouragement o panlulupaypay. Maaaring sa salita po ng Panginoon, napakarami pong mga pinagmumula ng discouragement o panlulupaypay. Pero sa umaga pong ito, tingnan natin yung dalawang pinagmumulan. Una, yung pong internal na dahilan ng panghihina ng loob. Internal. When we say internal o external, it is set of problems come at us from the outside. So, ito ay galing sa labas. Okay. So, external na dahilan ng panghihina ng loob, ito po yung hindi natin kayang kontrolin dahil galing sa labas. Galing sa ibang tao. Ang dahilan, bakit po tayo nadi-discourage. So, alam mo natin na chapter 3 o chapter 4, ang mga tao po ay excited sa kanilang paggawa. They began the work with great eagerness and joy. And chapter 2, verse 18, mapapansin natin doon, na yung mga tao talagang may kagalakan na magsimula. Ano sabi ng salita ng Panginoon? Let us start rebuilding. So talagang tuwang-tuwa sila na may magtatayong muli ng wall at ng gates ng Jerusalem. Then chapter 3, lahat nitong mga taong ito ay gumawa po ng kanilang mga tungkulin. Alam mo natin, chapter 4, verse 6, kung inyong titingnan ng inyong mga Biblia, sabi doon, so we rebuild the wall till all of its reach half its height. For the people work with all their heart. Ibig sabihin po mga kapatid, pagka po talagang ikaw ay gumagawa ng buong puso, buong lakas, marami yung natatapos. Maraming nagagawa. Pero alam mo natin, sabi nga, things were going well. The people were excited and the wall was going up. Pero ang problema, meron nung nangyari. Merong hindi natuwa sa kanilang ginagawa. Tandaan ho natin, when God is at work, Satan is also at work. Naniniwala po ba kayo doon? Na ang Panginoon ay habang gumagawa, ito naman ating kaaway, wala rin naman katigil-tigil sa paggawa ng kanyang, may trabaho rin siya. So si Lord ay nagtatrabaho, ito si Satan nagtatrabaho rin. Just imagine, dalawang nagtatrabaho, at alam mo natin na mas makapangyarihan ang trabaho ng ating Panginoon. At sa atin ng buhay, bilang mga mananampalataya, may mga pagkakataong tayo gumagawa, tayo nagtatrabaho, gumagawa para sa Panginoon. Indyat may mga ginagamit din minsan ng kaaway para tayo ay i-discourage. Nakaranas na po ba kayo ng gano'n? Marami ho. So, alam mo natin na kapag ka umaagos yung kingdom ni Lord, kapag ka umaagos yung pangangaral na salitaan ng Diyos, si Satan naman gumagawa ho ng paraan para i-block yung gawain ng Panginoon. Minsan may mga pagkakataong magbubukas ka na ng Bible study sa lugar na ito, talaga naman na ipag-pray mo na, then after mo na ipag-pray, ito na, nag-care ka na, then it's time to share the Word of God. Then may mga pagkakataon ho na si Satan naman, ibablock yung gagawa naman siya ng paraan para harangan yung pangaral ng salita ng Diyos. So, external na dahilan. At atin ang pag-aaralan, sanhi ng panghihina ng loob na mula sa labas. Ano yung mga sanhi? O external? Ang hirap tagalogin. Sanhi ng panghihina ng loob na mula sa labas o external. Alam mo natin, una, kapag kung nakakaranas tayo ng panlilibak, naranasan niyo po ba libakin? Yung bata, di ba? Masarap manlibak. Pero pagka naman di ko nalilibak,
Hindi mo matanggap. So panlilibak, ano ba ang panlilibak? Pangungutya, pagsasalita ng mga bagay na hindi mo gusto, pang-aasar, sa madaling sabi. Iba ko ba, may mga tao talaga mapang-asar. Pero dito po sa ating binasa, chapter 4, verses 1 to 3, the Bible says, when Sanballat heard that we were rebuilding the wall, he became angry and was greatly incensed. He ridiculed the Jews. So alam mo natin, ito po yung pangatlong beses na si Sanballat ay nag-appear. Who was Nehemiah's hardest opposition. Siya yung isa sa pinakamahirap na kalaban ni Nehemiah. At every time po na babasahin natin ang salita ng Diyos, siya yung laging nasa harap ni Nehemiah at gusto laging sansalain ang ginagawa ni Nehemiah. Nakaranas na po ba kayo ng ganon? Na alam mo mabuti ang iyong gagawin, pero bakit may mga taong naiinggit? At laging gusto kang hilahin po ba? Laging gustong harangan ang iyong ginagawa. Ang sabi ng salita ng Panginoon, when Sanballat heard that we were rebuilding the wall, he became angry and was greatly incensed. Ang sabi ng salita ng Panginoon, sa atin ng pinasa, mapapansin natin dito, na talagang itong chapter 4, 1 to 3, ganito ang nai-imagine ko, parang nung sinasabi ni Sanballat, chapter 2, o chapter 4 verse 2, sabi dyan, and in the presence of his associates and the army of Samaria, he said, what are those feeble Jews doing? Anong ginagawa ng mga Jews na ito? At ako pininiwala talagang hagalpakan yung mga kasama habang nagsasalita si Sanballat. Si Sanballat and his cronies had begun to ridicule the workers even before the work started in chapter 2, verse 19. Alam mo natin, sabi ng salita ng Panginoon, chapter 2, verse 19, nung marinig po ito ni Sanballat, talagang they mocked and ridiculed the Jews or the Israelites. So, yung pong apat na tanong dito, ito po yung mayroong kahulugan. Una, ang sabi dyan, will they restore their wall? That must have the Samaritan army break out into laughter. Kaya ba nilang gawin itong wall na ito? Kaya ba nilang ibalik? Pangalawang tanong, sabi dyan, how could the remnant of feeble Jews hope to build a wall strong enough to protect the city from the mighty army? Sunod na tanong, sabi dyan, will they offer sacrifices? Ang gusto mo sabihin ni Sanballat ay kahit anong daming panalangin, kahit anong daming pagsamba niyo sa Diyos, hindi nyo kayang itayong muli ang Jerusalem. Hindi nyo kayang itayong muli ang wall ng Jerusalem. Then ang sunod niyang tanong, will they finish in a day? Kaya ba nyo itong tapusin sa loob ng maghapon? Alam mo natin, chapter 3, kung kayo po'y nakarinig ng ating mensahe noong nakaraan, itong mga workers sa pagtatayo ng wall, anong trabaho nila? Mga merchants. Ano pa? Mga goldsmith, tagagawa ng alahas. Perfumers, tagagawa ng pabango. Ano malay niya sa construction? Ano malay niya sa paggagawa ng wall? Kaya sinasabi ng mga taong ito, ano malay ng mga taong yan? Kaya ba nilang tapusin sa loob ng isang araw? Then, ang sabi ng chapter 4, verse 3, ito naman si Tobiah, the Ammonite, who was at his side, said, what they are building, if even a fox climb up on it, he would break down their wall of stones. Grabe, ano? Kung ating titingnan, unang inatake ng mga taong ito, yung kaisipan ng mga Diyos. Naglagay sila ng mga tanong na magbibigay sa kanila ng doubt sa kanilang isipan. Na kung ikaw ay nandoon, parang, ano ginagawa namin ito? Ganun ito bago matapos. So nakaranas sila ng palinibak mula sa ibang tao sa kanilang mga kaaway. Totoo lang ho, ang malibak ay isang napakahirap na kalalagayan sa buhay. Alam mo natin, noong si David ay humarap kay Goliath, alam mo natin yung pangyayari na anong sabi ni Goliath sa kanya, ay, ano ba yung dala mo? Bata ka.
para ika nga, napakamunsing mo naman, napakaliit mo naman. At lalaban ka sa akin. So, ano sabi ni David? Narito ako, lalabanan kita sa pangalan ng aking Diyos. Grabe ang panlalait na kanyang naranasan ng mga Israelita mula kay Goliath. At alam mo natin ang istorya. Naranasan din po ng ating Panginoong Jesucristo na siya ay laitin, na siya ay makaranas ng pangungutya. Alam mo natin, nung siya nakapako sa krus, anong sabi nung isang nakapako? Kung talagang ikaw ay Diyos, hindi ka bumabari yan. Piligtas mo yung sarili. Hindi naman kabiligtas mo. At alam mo natin, yung pangyayari na ang Panginoong Jesucristo nakaranas ng pangungutya doon sa mga tao na nandoon sa kanyang kapaligiran. Nakaranas siya ng pangungutya doon sa mga sundalo na nagpako sa kanya. Napakahirap ng kutsain. At minsan pagka tayo nakaranas ng panlilibak, ito ay tumatanim sa ating mga damdamin. Ang tao pa naman pagka nanlibak ay kung ano yung iyong kahinaan. Yun yung ikay galit na galit dahil meron ka noon. Naranasan niyo po ba na kutsain o libakin? O maaaring hindi naman libakin at kutsain, pero mga salita na tumatanim sa ating mga puso, tumatanim sa ating mga isipan, na kung saan ay nagiging sanhin ang ating discouragement. Madalas di ba kung tayo ay hindi mananampalataya, kung minsan kahit mananampalataya, nakakaranas tayo ng mga salita mula sa magulang na, naku, hindi mo kaya yan. Ikaw ang pinakamahina sa anak ko. Ang sakit naman, ano? Ampun ka lang. Naku, ikaw ang pinakamahina sa aking anak. Ikaw ang walang magagawa. Parang ang hirap. Lalo na pagka yung mga kapatid tayo mas mahuhusay kayo sa'yo, tapos magaganda yung kanilang tinapos. Minsan ang hirap tanggapin ng mga salita na tumatanim sa iyong isip at tumatanim sa iyong puso. Mga salita na nagbibigay sa atin ng discouragement. Kahit nga sa trabaho, di ba minsan nakakaranas tayo ng pandilibak? Nakakaranas tayo ng mga salita na hindi natin gustong matanggap. Kahit sa school, lalo na pagka ikaw ay may kakulangan. Naalala ko po nung elementary, lagi ako may kaaway dahil sa aking magic hands. At talagang napakahirap na naalala ko nung ako'y bata, every time na ako lalabas, lagi ako may panyo. At tinatakpan ko yung aking kasobrahan. Kasi napalaki ko ng kaunti. Pero alam nyo, ang Panginoong Hesus ay dahil namatay siya sa krus, yung binayaran niya ang ating mga kasalanan, siya nagbigay ng pag-asa. Actually, 17 years old nung ma-overcome ko yung aking kasobrahan. Yun din dahil sa Panginoong Hesus. Pero before talaga, ang hirap makaranas ng ikaw ay nilibakin, ay doon pa naman sa karamihan ng tao. Tapos harapan ng crush mo. Hindi pa kami magkakilala natin yan. Pero di ba, ang hirap na, yung pa naman na ang ipipita sa'yo, yung bagay na mahina ka. Talaga kung pwede lang laging araw-araw makipagsuntukan, gagawin mo. At kung may niniwala na pare-pareho tayo, may mga bagay na sinasabi ang tao sa atin na tayo nasasaktan. How much more, lalo na kung may mga may edad tayong nauna sa atin, mga nanay na naghahanap na ng atensyon sa anak, sa apo, ang hirap ng pakiramdam na nag-iisa-isa ka na, tapos hindi ka mapansin. Tapos ang dami pang sinasabi ng iyong mga anak at ng iyong, or vice versa. Mga kapatid, ito ang mga bagay na nagbibigay sa atin ng panghihina. Mga salita na ayaw nating marinig. At sila, ang mga taong ito, mga Diyos na ito, nakaranas po na sila libakin, na sila'y kutsain, at sila'y nanghina ang loob. Then pangalawa, natin nung makikita na sanhi ng panghihina ng loob mula sa labas, ayun hong, pag nalalagay tayo sa panganib. Pag nalalagay tayo sa panganib, alam mo natin, sabi ng salita ng Panginoon, sa chapter 4, verse 1, when Sanballat heard that we were rebuilding the wall, he became angry and was greatly incensed.
he ridiculed the Jews. So binalak nilang salakayin at galit na galit sila. Alam mo natin, kung titingnan mo natin, chapter 4, 7 to 8, look at your Bible, it says, "But Sanballat, Tobiah, and the Arabs, the Ammonites, and the men of Asdod heard that the repairs to Jerusalem walls had gone ahead and the gaps were being closed. They were very angry. They all plotted together to come and fight against Jerusalem and stir up trouble against it." Then kung atin yung titingnan, tingnan mo natin verse 11 and 12, sabi doon, "Also our enemies said, before they know it or see us, we will be right there among them and will kill them and put an end to the work." Verse 12, "Then the Jews who lived near them came and told us 10 times over, whenever you turn, they will attack us." Grabe itong mga taong ito. Yung bang huwag kang makalingat-lingat at tunay na aatakihin ka. Grabe ano, hindi ko alam yung senaryo na siyempre nga naman, naglalagay ka ng mga bricks, nag-aayos ka ng walls, nag-aayos ka ng gate, tapos iniisip mo, siyempre alam mo na may kalaban, habang pasan-pasan mo yung bricks, ilalagay mo dun sa sa isang lugar na paglalagyan, then may mga kalaban, dala-dala mo yung sibat, siyempre ikaw ay lilingon-lingon at baka ito yung kung nasa ang paligid na at ikaw ay masibat. So kung atin titignan, yung senaryo ay parang hindi masarap maranasan. Na ikaw nagtatrabaho at the same time, ikaw ay may kalaban. Then kung atin nung titignan, sabi ng verse 12, ng atin nung binasa, "Whenever you turn, they will attack us." So mga traidor, talagang umaatake sila. Alam mo natin, ang sabi ni Warren Wiersbe, ang sabi niya, God's people sometimes have difficulty working together. Minsan, yung mga anak ng Diyos ay nahihirapang magkaisa kapag gumagawa sa Kanya. Pero, but the people of the world have no problem uniting in opposition to the work of the Lord. Bakit sila walang problema? Hindi sila wala silang problema sa unity. Kahit nga mga hold-upper, di ba? Yung mga robbery, yung mga bangko, hindi sila yun nga lang, pagkatapos na nung makuha yung pera, doon sila nag-disunite. Pero yung pagka may sasalakayin isang bagay, kahit mga kriminal, nagkakaisa sila. Eh how much more tayo mga anak ng Diyos? Dapat po talaga tayo magkaisa sa gawain ng ating Diyos. Yun pong chapter 4, verse 7, kung atin nung babalikan at titingnan, si Sanballat at ang mga Samaritano ay galing sa north. Then si Asdod, sabi nga ay galing naman sa west. Then kung atin nung titingnan din, si Tobiah and the Ammonites, galing po sila sa east. At si Geshem and the Arabs, galing po siya ng south. Just imagine, ang kalaban mo nila, mula sa north, the south, the east, and the west. Palibot sila ng kaaway. Grabe yung scenario na yung mga workers were surrounded and lived in constant fear of being ambushed. So, anytime, itong mga apat na lugar na ito, ay pwede silang salakayin. Pwede silang talunin. At ang kanilang buhay ay nasa panganib. Nakalagay ang kanilang buhay sa panganib. Tayo bilang mga mananampalataya, ito ang isa sa mahirap na pagdaanan natin, yung nasa panganib. Panganib ng buhay. Halimbawa, ikaw ay mayroong karamdaman, at alam mo ikaw ay nag-aagaw buhay na, yung 10% na lang ang chance. Yun nga 50-50. Diba parang nakaka-discourage? Panganib. O di kaya minsan may mga threat tayo nararanasan, huwag ka makadaan-daan dito. Makaranas po ba kayo ng gano'n? Na binantaan ang inyong buhay. Di ba ang nakaka-discourage? Kasi hindi mo alam kung kailan mangyayari. At may mga pangyayari na kapag buhay na natin na nakasalalay, kahit nga anak natin, buhay ng ating anak na nakasalalay, ng ating asawa, ng ating kasambahay, nakaka-discourage. Is it true?
kapag buhay na natin ang nakasalalay, nakakaras po tayo ng discouragement. Mga kapatid, yun po ang sanhi ng ating, ng panlabas na kadahilanan ng ating pong panghihina ng ating buhay. External. Kapag po tayo ay nakaranas ng pangungutya, mga salitang hindi natin gusto, at pag po tayo nakaranas ng panganib. Ganyan naman nung isa, yung internal na dahilan ng panghihina ng loob. When we say internal, ito naman yung, siyempre, sa loob. So sabi nga, pressures from without often create problems within. Yung mga narinig natin sa labas, yung mga naranasan natin sa labas, pag ininterte ng ating isip, anong nangyayari? Nagtatrabaho din po ito sa ating loob. Yung bang, ito mahirap kalaban. Pwede mong sansalain yung mga nasa labas, pero pag yun nakapasok na sa iyong buhay, na-internalize na ng iyong isip, o di kaya ina-entertain na natin, anong nangyayari ho? Ito ay nagiging problema. Alam mo natin, in Nehemiah chapter 4 verse 10, look at your Bible, it says, meanwhile, the people in Judah said, the strength of the laborers is giving out, and there is so much rubble that we cannot rebuild the wall. Sabi ng mga taga-Juda, napakarami pang gagawin. Pero mga taong ito ay pagod na sila. So, mga kapatid, alam mo natin na itong Juda ay galing sa lahi ni David. Alam mo natin na sila yung mga matatapang. Pero alam niya, sila yung mga nakaranas ng discouragement. Eh kung sila ngayon na-discourage, how much more yung mga tao na sumusunod sa kanila. So, tingnan mo natin, ano yung sanhi ng panghihina ng loob na mula sa loob o internal? Parang redundant. Sanhi ng panghihina ng loob na mula sa loob o internal. Ano yung mga sanhi? Una, pagod. Pagod tayo na pagod. Sabi ng chapter 4 verse 10, meanwhile, the people in Judah said, the strength of the laborers is giving out. Ang lakas ng mga manggagawa ay nawawala na. So, the workers were tired. They were hitting it hard and needed some rest. Ang hirap magpahinga. Ang hirap magpahinga nito. Bakit? Alam mo natin na may mga kaaway at kailangan nilang tapusin yung kanilang ginagawa. Mga kapatid, kapag po tayo physically drained, it is very easy to become discouraged. Even kahit po yung pinakamahina o yung pinakamagaang problema. Kapag po tayo pagod, naranasan na po ba niyong mapagod? Kahit po anong kapaguran, physically. At pagka tayo pagod physically, parang kumikitid yung ating isip, kumikitid yung ating pasensya, na parang isang kibot lang ng iyong anak, bakit ang bilis mong magalit? Lalo na pagka mga menopause period, mga andropausan, mga andropause. Ito yung mga pabago-bago na ang ugali. Well, hindi naman sila nakakalimot. Pero ito yung mga pagkakataon, how much more kung sila ay mga pagod. Pagod sa trabaho, pagod sa pag-iintindi sa bahay. So mga kapatid, yun po ang unang dahilan. Alam mo natin, chapter 4, verse 6, kung titingnan mo natin, so we rebuild the wall till all of it reach half its height, for the people work with all their heart. Ibig sabihin, kahit po gumawa talaga sila ng buong puso, dumarating talaga ho na ang isang tao ay napapagod. So many times when we start a new project, the first half goes quickly because we're excited about accomplishing the goal. Pero dumarating din ho sa pagkakataon na tayo ay napapagod. Lalo na pagka ikaw ay may mga papel na susulatin bilang estudyante, talagang hindi mo na maintindihan kung saan ka kukuha ng isusulat. O di kaya naman may naayos ka sa office ng mga papel na hindi mo makaintindihan kung paano mo ito, nasaan na ito mga susolusyonan yung mga papel na inihain sa'yo. Ang hirap. At minsan nakakapagod physically. Nakakapagod physically.
Pero mga kapatid, ito yung sanhi. Bakit po yung ating mga panloob na dahilan, bakit tayo nanghihina? Yun yung ating pagkapagod. Sabi ng verse 10, meanwhile, the people in Judah said, the strength of the laborers is giving out. Nakakapagod. Naranasan nun ni Elijah ang mapagod. Alam mo natin, nung si Elijah ay makipaglaban sa mga propeta, ni Baal at ni Astarte. Alam mo natin na hindi siya ay manalo. Ano nangyari? Pinahabol na yung mga kaaway. Pero chapter 19 ng First King, ano nangyari? Siya ay tumakbo. Napagod si Elijah. Na-burn out. Tinanong ko si Pastor Sam, Pastor, pagka ako kayo napapagod, ano ang inyong ginagawa? Wala akong magagawa, kung di magpahinga. Nakakapagod do. At yun ang isa sa dahilan bakit nangihina yung ating loob, yung ating internal. Pangalawa ho, ay yung pagkabigo, frustration. Pagkabigo. Chapter 4, verse 10, kung titignan ho natin, sabi ng Biblia, meanwhile the people in Judah said, the strength of the laborers is giving out, and there is so much rubble that we cannot rebuild the wall. Napakarami pa naman ang mga ilalagay. Kung atin nung i-imagine, yung pangyayari, na pagod na yung mga manggagawa, at the same time, hindi lang sila pagod, kundi nandun pa sa kanilang mga dadaanan yung mga ikakabit. Diba kung kayo napadaan na sa isang construction, hindi naman maayos yung talaga po saan napalagay yung mga hollow blocks, nagkalit yung mga tira-tira. At ito yung sitwasyon. At itong mga Diyos na ito, itong mga Israelitang ito, kung titingnan nila yung kanilang kapaligiran, iisipin nila na, kailan kaya naman ito matatapos? Ano ang dami pa nito? Samantalang sila nakakalahati na. Pero ang tanong nila, kailan ito matatapos? Napakarami pang ikakabit, ilalagay. At minsan pa naman, may mga tao na kung kailan matatapos na, doon pa naman gusto tumigil. Yung konti-konti na lang, pero yun yung mga pagkakataon na nawawalan sila ng motivation para magpatuloy. Nadi-discourage. Lalo na kung may mga problema pang pinagdaraanan. So mga kapatid, pagkabigo, frustration. Mahirap kong mabigo. Ikaw ay dalaga at binata. Lalo na kung binata, napakahirap mabigo. Tama ba ako mga binata? Yung talagang pinag-pray mo, tapos ay alam mo yun na. Diligawan mo, pinumundok ang iyong natalim na ilong, bilang mo yung araw-araw na. Pero sa bandang huli, hindi. Mahirap kong mabigo. Bilang magulang, mahirap mabigo sa mga anak. Bilang isang estudyante, mahirap mabigo na hindi mo matapos yung iyong tinatakbong kurso. At bilang isang nagtatrabaho, napakahirap na mabigo sa trabaho. Mahirap mo mabigo. Kung ito ang isa sa pwedeng tanggihan ng isang tao, itatanggihan ang pagkabigo. Pero alam niyo mga kapatid, itong mga Israelita, mga Diyos na nakaranas ng pagkabigo, ito yung naging dahilan bakit sila ay nanghina. Disappointment. Because sometimes, when you are expecting something, it just doesn't happen. Di ba minsan may mga expectation mo tayo na pinagdaraanan, yung nag-expect tayo, pero pag hindi na-meet, doon dumarating yung kabiguan. So, disappointment. Pagkabigo. Anong ginagawa niyo pagka nabibigo? Naranasan na po ba niyo yung mabigo? Ano ang pakiramdam na nabibigo? Yung iba nga, kaya kumukuha na ng mga mahuhusay na gamot. Yung mga matitibay na lubid. Matatalas na gulok o kutsilyo. At talagang lahat na ng paraan ay gustong gawin. Bakit? Kasi nabigo.
Pero yung maganda, meron tayong Diyos na maalala sa atin pag tayo nabibigo. Pagkabigo. Pangatlo, pagkatakot. Sanhin ang panghihina ng loob, yung pagod, yung pagkabigo, at saka yung pagkatakot. Fear. Verse 12, sabi pa ng salita ng Panginoon, when the Jews were lived near, they came and told us 10 times over, whenever you turn, they will attack us. Sila ay aatakihin nila tayo. So alam niyo, mga taong ito ay nakaranas ng takot sa kanilang buhay. So, ang sabi ng verse 12, then the Jews who lived near, them came and told us 10 times over, when you turn, they will attack us. These most affected by fear are those who live near pessimistic people. So, yung mga tao nakakaranas po ng fear, ay yung mga tao na mayroong negatibong kaisipan. Kapag may pinagdaraan ng problema, itong mga taong ito, yung may mga negatibong kaisipan, sila yung unang nadidepress, sila yung unang natatakot sa kanilang buhay. Lalo na kung may mga tao pang kasama ka na katakot-takot din kung matakot. Di ba natatakot ka na tapos sasamahan ka pa ng natatakot? Ay katakot-takot na nangyari. So, pagkatakot. At ito pinaranasan ng mga Hudyo. Habang sila yung nagtatrabaho, nakaranas sila ng takot. Nakaranas sila ng pagod. Nakaranas sila ng pagkabigo. Nakaranas sila ng takot. Mga kapatid, lahat po ba lang ito ay naranasan natin sa ating buhay? O naranasan natin sa ating buhay? Yan po ang realidad ng buhay. Yan po ang realidad. Pero maganda, hindi naman natatapos dyan. Bakit? Dahil mayroon hong lunas sa ating ng panghihina ng loob. Mayroon pong lunas. Mayroon pong lunas sa panghihina ng loob. Pinag-aralan po natin yung pinagmumula ng discouragement, external and internal. At internal, kapag tayo napagod, pag tayo nabigo, pag tayo ay natakot. Ngayon tingnan po natin yung tatlong lunas. Yung tatlong lunas sa panghihina ng loob. Hindi po tayo natatapos sa realidad. Ito naman na yung katotohanan. Una, ask for God's help. Humingi tayo ng tulong sa Diyos. Humingi tayo ng tulong sa Diyos. Alam mo natin, Nehemiah requested God's help in chapter 1. Then, in chapter 2, nung siya nasa harap na ng hari, alam mo natin ang pangyayari na siya po ay nanalangin. Chapter 2, verse 6, siya po ay lumapit sa Panginoon. Then in chapter 4, siya po ay nanalangin uli sa dalawang pagkakataon. Chapter 4, verses 4 and 5. Ang sabi ng salita ng Panginoon, hear us, O our God, for we are despised. Turn their insults back on their own heads. Give them over as plunder in a land of captivity. Do not cover up their guilt or blot out their sins from your sight. For they have thrown insults in the face of the builders. Sa iba po ay ito sinasabi na imprecatory prayer. Yung bang pinanalangin nila yung kanilang kaaway. At ang panalangin ay hindi po maganda, negative ang dating. At sinasabi po ng mga theologians na ang panalangin na ginawa ni Nehemiah, una raw, this is not a prayer for personal vengeance, but rather a prayer that God would act to judge sinners. So hindi ito po personal na paghihiganti. At ito po madalas na nangyayari sa atin na kapag tayo nasaktan, ano ang nangyayari? Tawa ko sana lang. Mabagla ko sana. So, ito raw po ay hindi siya personal vengeance, hindi siya personal na paghihiganti. Kundi prayer na ang Panginoon ay, dahil siya ay judge, siya po ang gumawa sa mga tao ito. Pangalawa, sinasabi po na since these enemies were hindering God's work, it was a prayer that God would judge those who oppose His kingdom and glory. So dahil nga po sila yung nag-oppose doon sa kingdom and glory ni Lord, so ang prayer nila ay, ni Nehemiah ay i-judge itong mga taong ito dahil
hinahadlangan nila ang gawain ng Diyos. Ang pangatlo, to pray to pray for God's kingdom to be established as the Lord's Prayer is implicitly, if not explicitly, to pray for our competing kingdoms to be destroyed. So ito po ang prayer ni Nehemiah. So mga kapatid, as Christians, we should pray that God would destroy our enemies by converting them. Ang prayer po natin dapat sa ating mga kaaway ay sila ay makakilala sa Panginoon. Parang hirap ng prayer na, ano? Yung gumawa ng masama sa iyo, tapos pag-pray mo na, Lord, sana siya ay makakilala sa inyo. Yun ang tama, pero minsan ang hirap gawin. Lalo na pag ikaw ay nagkabiyado ng matagal na panahon, tapos di ka pakaganti at ang iyong prayer, Lord, sana siya ay makakilala sa inyo. But if he so chooses, God may also destroy them by pouring out His wrath on them. Ibig sabihin, pwede rin na kung di mo makakilala, pwede rin ang Panginoon kumilos sa pamamagitan ng ibuhos ang wrath ng Diyos sa kanila. Ang sabi ko ng isang quotation, when people talk against you, don't talk back. Talk to God. Kapag po tayo ay, ang isang tao ay nagsasalita ng against sa atin, laban sa atin, huwag mo natin sila balikan ng salita. Kausapin mo natin ang Panginoon. Chapter 4 verse 9, sabi ng salita ng Panginoon, but we prayed to our God and posted a guard day and night to meet this threat. Mga kapatid, mahalaga po maintindihan natin na kung tayo nakakaranas ng discouragement, wala tayong pwedeng puntahan kundi ang ating Panginoon. Sabi po ni Billy Graham, the Christian life is not a constant high. I have my moments of deep discouragement. I have to go to God in prayer with tears in my eyes and say, oh God, forgive me or help me. Forgive me or help me. Ask for God's help. Mahalaga po ito sa atin mga kapatid. Gaya po ng ating binasa, sabi ng chapter 4 verse 9, but we prayed to our God. Nanalangin sila sa Panginoon. Sa totoo lang ho, wala namang ibang pwede tayong takbuhan pag po tayo nakakaranas ng panghihina. Minsan pag nauna ko tayong tumakbo sa tao, ang nangyayari ay mas lalo tayong minsan nanghihina. Lalo na pag yung nalapitan mo ay hindi ka rin gusto. Mas nakakapanghina. Pero mga kapatid, sa halip po na tayo ay sa tao muna pumunta, why not sa ating Panginoon? Alam mo natin nung si David ay nakipaglaban at pagbalik niya. Alam niyo, napakagandang pag-aralan ng buhay ni David. Every time na siya may problema, una niyang tinatakbuhan, walang iba kundi ang Panginoon. Walang iba kundi ang Panginoon. Ask for God's help. Pangalawa, dapat po natin gawin, be open-minded. Dapat po maging bukas ang ating mga kaisipan. Bakit? Ako pininiwala na si Nehemiah ay may mga ginawa ng plano. Pero verse 13, sabi doon, therefore I stationed some of the people behind the lowest point of the wall at the exposed places, posting them by families with their swords, spears, and bows. Alam mo natin, ang pangyayaring ito, na talagang by families ang pagkaka-design o nung pustihan ni Nehemiah ang bawat lugar. Nehemiah had already organized the people in chapter 3 and they had finished half of their task. However, a new situation had come about that required a change in organization. So, nagbago ang kanyang tactics o ang kanyang strategy dahil sa pangyayari. At minsan kapag nangyayari, nagbabago ang isang bagay, minsan ang hirap mong tanggapin. Pero kailangan maging open-minded tayo bilang mga mananampalataya. When we're disorganized, one of the things we can do is reorganize our priorities. Maganda hong ating tingnan muli yung ating priorities, yung ating mga strategies.
Be open-minded. Maging bukas po sa pagbabago. Yun po sinasabi ng salita ng Panginoon. After nating makahingi ng tulong sa Panginoon, dapat po maging bukas tayo sa sasabihin sa atin ng ating Panginoon. Be open-minded. At pangmuli, isa sa pinakamahalaga ay focus on God. Focus on God. Focus on God. Chapter 4, verse 14. Sabi ng salita ng Panginoon, after I looked things over, I stood up and said to the nobles, the officials, and the rest of the people, don't be afraid of them. Remember the Lord who is great and awesome, and fight for your brothers, your sons, and your daughters, your wives, and your homes. Grabe yung salita ng Panginoon. Sabi niya, don't be afraid of them. Remember the Lord. Ibig sabihin po, yung buhay ni Nehemiah, sinasabi niya na may kaaway nga tayo, may discouragement po, man tayo, pero tumingin tayo sa Panginoon. Tumingin tayo sa taas. Then hindi lamang yun, chapter 9 o chapter 4 verse 20, sabi ko, 19. Then I said to the nobles, the official, and the rest of the people, the work is extensive and spread out, and we are widely separated from each other along the wall. Wherever you hear the sound of the trumpet, join us there. Our God will fight for us. Focus on God. Why? Because our God will fight for us. Our God will fight for us. Ito ang katotohanan kung kanina atin ang pinag-aralan yung realidad. Pero ito ay pinag-aralan naman natin yung katotohanan. Ano yung katotohanan? Dapat po pag tayo may discouragement, lumapit tayo sa Panginoon. Kung tayo po ay nakakaranas ng discouragement, maging bukas ang ating mga puso at isipan sa Kanya. Kung tayo po nakakaranas ng discouragement, mag-focus po tayo sa ating Panginoon. Mga kapatid, ngayong umaga, tanong mo sa atin, ano yung nagbibigay sa atin ng discouragement? Kung iisipin mo natin, ano yung nagbibigay sa atin ng discouragement sa ating buhay? Ano yung nagpapahina ng ating loob? Isipin nga po natin, ano yung nagpapahina ng ating loob? Dahil ba sa naririnig natin mula sa ibang tao? Naririnig natin sa kaaway natin, sa nagagalit sa atin? Nanghihina tayo dahil sa sinasabi ng ating asawa, ng ating mga anak? Nanghihina ang loob natin dahil sa narinig nating mga bagay na hindi maganda mula sa mga taong nagagalit sa atin? O nanghihina tayo dahil napapagod tayo physically? Nanghihina tayo dahil may mga pagkabigo sa ating buhay? Yung bang binata ka pa, nag-asawa ka na, tapos hanggang ngayon daladala mo pa rin yung pagkabigo. At lagi mo sinasabi kung sayang, sana kung kaya kong ibalik yung problema, tapos na ako. Yung ba mga pagkabigo na nakaraan hanggang ngayon daladala pa rin natin na hindi na natin kayang ibalik. O di kaya naman mga kapatid, yung ating may mga takot tayo na pinagdaraanan sa ating buhay. May exam sa susunod na linggo at baka ako hindi makapasa. Sa aking trabaho, baka hindi ma-meet yung expectation ng aking boss. Mga pagkabigo, pagkatakot na pwede nating pagdaanan. O di kaya mga panganib sa ating buhay. Na dating, kala mo lakas na lakas mo, pero nung magpa-check up ka, di sakit ka pala. Di ba yung mga nakaka-discourage na pangyayari sa ating buhay? Discouragement. Yun po ang realidad ng buhay. Hindi natin kayang takasan discouragement. Dahil tipang karaniwan, ito'y nauulit. Ito'y nakakahawa. Pero ang katotohanan, humingi tayo ng tulong sa Diyos, mga kapatid. Ang katotohanan, maging bukas tayo sa kung ano sasabihin ng Diyos sa atin. Pangatlo, ituno natin ang ating paningin sa Diyos. Ang sabi ng salita ng Panginoon, fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Walang iba kundi
sa ating Panginoon Jesus. Alam mo natin, nung si Jesus Christ ay maghirap para sa atin, nung si Jesus Christ ay mamatay doon sa krus ng Kalbaryo, nung si Jesus Christ ay muling nabuhay, ito ang pag-asa ng mga mananampalataya. Kaya po, He is able para tayo kanyang tulungan. May karapatan tayo at kakayanan na tumingin sa ating Panginoon. Kayo ba ay nanghihina ang loob ngayong umaga? Kung hindi, pag-pray natin. Nanghihina po ba ang inyong loob? Mahina sa lamig. Malamig. Minsan pa naman yung mga tao na malapit sa iyo, yung mga bibigay lagi ng panghihina ng loob. Hindi naman lagi. At may pagkakataon din naman na sila nagpapalakas sa iyo. Pero mga kapatid, ang tao at mga bagay dito sa sanlibutan, pwede magpahina ng loob sa iyo. Pwede rin mo magpalakas. Pagbago-bago. Pero si Lord, lagi nagpapalakas ng loob sa ating buhay. Mga kapatid, tapos na po ako magsalita and I hope na si Lord magbigay ng encouragement sa panahon tayo po ay nadi-discourage. Maring hindi po applicable sa atin ang salita ng Diyos ngayong umaga kasi hindi naman ito nadi-discourage. Pero huwag po kayo mag-alala, maaaring bukas. Applicable po yung salita ng Diyos. Darating din po yan. Palagi po yan.